Yan, hindi na ipapasa ni Dr. Lab yan kay Kalinga Prab. Kung malakas pa lang karisma, kung sana, unang vlog pa lang ni tawag nito, ni Dr. Lab, sumikat nag-viral. Hindi nga nag-viral yan, tanga. Malakas ang karisma. Dito nag-iisip eh. Sumikat lang yan, nagkaroon yan ng karisma nung lumipat na dinala yan kay Kalinga Prab at ni Love Team kay Edu. Tanga. Saan yung may karisma? Asang banda? Pangiti-ngiti lang. Anong karisma ni Beyonce doon? Pakantahin mo, ang bambira to. Hindi siya ganun ka karisma. Eh ngayon, kung may malakas ang karisma niya, sinasabi mo, dapat naka 1 million views na yan sa channel niya. O ilan na yung subscriber niyan? Ganun pa rin ata, hindi na tumataas eh. Kung may karisma yan, katulad yan ng ibang mga vlogger na paggawa pa na ng channel, nasa 1 million na agad ang followers. Ano sinasabi mo karisma? Wala pang 100,000 na subscriber. May karisma, okay ka lang? May karisma, okay ka lang? Tumingin ka, tignan mo yung channel. Punta natin. Baka sabihin, niloloko yung mga followers eh. O, puntahan natin. O, sige, puntahan natin si Beyonce. O, tingnan natin. May karisma daw eh. O, pinagmamalaki niya eh. Parang utang na loob ng Kalingap kasi may karisma si Beyonce. Paano may karisma? O, ilang subscriber? 20,000? Hindi ko siya minamalit ah. Sa mga nagmamahal kay Beyonce, hindi ko siya real talk lang. Sa kinalalagyan ninyo yung sitwasyon ni Beyonce. Di ba? Hindi kayo nahiya sa mga balat ninyo na napakinabangan nyo din naman si Beyonce, sa totoo lang. Oy, teka. Magdahan ka ng pang-ano mo ah. Magdahan ka. No, na parang think kami nakinabang kay Beyonce. Nakinabang din sa amin si Beyonce, tanga. Tandaan mo, noong ni-react, yan tatoga, ang mga reactor, tandaan mo, yes, pumaldo kami sa content sa EDSI. Totoo po yan. Pero let's admit the fact na dahil may mga reactor na nag-support sa EDSI at kay Beyonce, nakilala din naman si Beyonce through us sa aming pag-reaction video. Bakit? Sa paanong paraan? Pag nireact namin si Beyonce noon, puro positive, puro magaganda sinasabi namin kay Beyonce noon. Yung ba? Yes, naka-benefit kami kay Beyonce, pero let's admit, nakatulong din kami kay Beyonce. Sa paanong paraan? Nagpo-promote kami. Matanggap yung katotohanan na out of 100% ay 60-40 ang naging kitaan dyan. 60 yung napunta sa Kalinga, 40 yung napunta sa beneficiary. At pucha naman to. Alam mo ba sinasabi mo? 60-40, may reklamo ka pa? Mababa na siyang babae sa'yo. Dapat, mapakita mo na mahal mo yung babae at mag-i-enjoy ang babae sa'yo. Diba? Talagang sobrang dilig. Oo, talagang basang-basa. Ganun magmahal ang isang lalaki. Pag lalaki, minsan ng mga Pinoy kasi hindi marunong ang mga Pinoy. Magdidilig, mamayang konti, tapos na. Galit na galit yung babae. O, ba't na galit ka? Bitin. Kaya kayo mga lalaki, pag magdidilag, huwag niyong bitiin. Dapat basang-basa yung babae. Kapag yan hindi nabasa, nako, mainit ang ulo niyan. Katulad nito. O, ano problema mo sa, Edbrief? Hanggang nga natin ito. Punyeta naman, why not na yung anak niyo yung ipa-love team nyo dyan? Pakailan mo! Nagigilo ko sa'yo, Ang problema mo sa love team na naman. Nakikialam kayo, punyeta naman, Attorney naman sa live nyo. Bakit, Marlene Pablo? Natamaan ba kayo sa real talk ko? Real talk? Ano real talk? Si Sis Bopel, Ano real talk mo? Anong ba real talk na ito? content din sa akin, si Sir July Ponil. Alam nyo, kung ayaw nyo mapuna, mag-focus kayo sa charity works nyo, di ba? Charity community kayo. Anong pakialam mo? Ako nga, hindi naman ako vlogger. Kung mag-post, nasa Kalinga pa ako, kung mag-focus ako sa issue, anong pakialam mo? Ba't nakikialam ka? Kunyeta naman, huwag kayong makisali dito, nako. Nakikialam ka sa namin, sa mga content namin. Why not nire-reactionan ninyo yung mga charity works ng mga kasama? Mayroon pag-react ako guys, promise Ako aamin ako sa inyo.
Ginawa ko yan, pag ang nireact mo, charity, walang nanonood. Alam mo kung bakit? Wala kasi pinag-uusapan sa charity. Yun ang katotohanan doon. Alam mo ang charity, kapag nireactionan mo, alam na ng tao eh. Oh, iiyakan, mayang konti, masaya na. Hindi, iyak. Oh, iyak. May problema. Alam na ng tao yun eh. Wala ano sa charity masyado pag nireact mo eh. Walang nanonood ng charity, promise guys. Sabi ng iba, Sir Marzano, may promote mo yung mga charity. Punyeta, kahit mag-react kami ng charity kung walang manonood, paano kami gagana mag-react? Di ba? Kasi ang charity guys, ang charity as a reactor, as a content creator, aamin ako sa inyo, pag nireact mo kasi yung charity, alam mo na kung ano mangyayari. Mag-iiyakan, bibigay ng tulong, tapos maya masaya na. Tapos na. Hindi tulad ng love team, aabangan mo kung anong susunod mangyayari. Pati mga issue. Ano ba yung mga issue na ano? Mas gusto ng tao yun eh. Kung kami vlogger, kung siguro vlogger ako, siguro i-content ko na charity. Kasi vlogger na ako. Pero kami mag-react kami charity. Ano nga abangan mo sa charity? Alam na ng tao kung ano mangyayari. Hindi tulad ng issue tsaka love team. Hindi mo alam kung ano susunod na mangyayari. Tsaka nung pakialam mo kung mag-react kami ng love team tsaka kilig-kilig. Yung pabayaan mo na sa mga vlogger mag-content sila ng charity. Reactor kami. Pero kayo mag-react i-react mo charity. Anong aabangan ng tao? Alam na ng tao yun. Iiyak. Bibigayan na ng... Hindi ganun ka, guys eh. Kaya sana maintindihan nyo Kaya sabi nila, mag-react kami charity. Mahirapan po kami. Nagiging totoo lang kami. Hindi dahil mukha kami views, hindi kami dahil mukha kami pera, hindi. Yun ang katotohanan. No? Ang hirap na magsayang ka ng oras dito sa YouTube, walang manonood. Diba? Tsaka mas magandang issue na lang pag-usapan, may tutunan ka pa. Tawag dito, na mental block ako. Oo, may pa-contempt pa siyang nalaman. Nag-ala attorney naman sa live niyo. Bakit, Marlene Pablo? Natamaan ba kayo sa real talk ko? Di ba, Ma'am Atambis Leia? True yan, kahit ako boring manood sa charity, once lang ako manood, hindi ako uulit. Ganun lang charity kasi. Kaya nga, let's admit guys, no, hindi ko inaano pero we promote charity, okay? No? Yun ang punto ko natin dito. At as a reactor, mahirap kami mag-react talaga ng charity, guys. Ang hirap. Kahit ako minsan nahihirapan ako pag nakita ko malungkot. Hindi ko kinakaya minsan. Masakit sa dibdib. Sabi nilang gab sa dagat, ibalik natin ang sinabi ni Kapitan ng Walang Barangay. Hoy, Kapitogong! Ano yan? Ikaw kaya mag-charity dyan at huwag kang punan ng punan. Yes, siya mag-charity. Di ba? Siya gumawa. Siya mag-react ng mga charity niya, di ba? Si Sis Bopel, Sabi ni Ma'am Leia Olga, nakikisaw-saw na naman yan. nag-content din sa akin, si Sir July Ponil. Alam nyo, kung ayaw nyo mapuna, mag-focus kayo sa charity works nyo, di ba? Charity community kayo. Why not nire-reactionan ninyo yung mga charity works ng mga kasamahan nyo dyan sa Kalinga kung ayaw ninyo Saka wala ang pakialam kung mag-react sila, no? Mag-react sila ng mga issue at hindi sila mag-focus sa charity. Anong problema mo? Di ba, ang reaction video, pwede rin naman maging, charity to. Pag sinabing charity, you give tamang advice, charity rin yun. criticize yung mga pinagagawa nyo dyan? Hello, Ma'am Abby, Ma'am Jelly, Langgam sa Dagat, Katambis Leia, at syempre kay Delphine Pile, shout out. Di ba? Minsan na nga lang ako mag-content, natamaan pa kayo. How much more siguro kung kagaya. Hindi sila tinamaan. Niril talk ka lang. Iba yung tinamaan sa niril talk. Hindi sila tinamaan. Niril talk ka lang nila. Ano kasi pakialam mo at hindi kawalan si Beyonce sa Kalingap. Sino ba si Beyonce? Paano ba nagsimula si Beyonce? Si Beyonce ay isang batang maliit nang binalagyan, hindi nga yan maging sikat-sikat. Tandaan mo, nagsimula si Beyonce, no, na hindi kilala ng sino. No, ang una nag-vlog diyan si Dr. Love. Ang tanong, sumikat ba siya? Nagkaroon ba siya ng maraming sponsor? Nung binalag siya ni Doc Lat, wala siyang sponsor. No, ultimo ang nag-aabot nga lang 500 eh. Ganun doon, unang vlog, hindi ka kasi updated eh. Ngayon, sumikat lang yan ng panahon
na, na ipinasa ni Doc Lat kay Kalinga Prab na si Kalinga Prab ay may mga million followers. Natural doon na siya sisikat. Kahit hindi ka kilala sa mundo ng social media, makikilala ka kasi na promote ka ng isang Kalinga Prab na malaki ang subscribers. Solid ang mga subscribers. Kaya siya sumikat. Hindi siya sikat. No? At hindi siya kawalan. Dahil si Kalinga Prab nananatili pa rin sikat yun. Ganun yun. O, ngayon, nireal talk ka. Hindi sila tinamaan. Iba yung tinamaan. O, nireal talk ka lang nila. Ako ninyo na, Diyos ko, sa isang araw, ilang beses kayo mag-content na wala kayong ginawa, kundi umupo na lang dyan sa bahay ninyo at mag-reaksyon. Inggit. Tanga ka pala eh. Inggitero ka eh. Kasi ang problema sa'yo, alam mo sila July, sila Bopil, ang pagkakaalam ko, yun, nandyan na yung oras nila. Wala naman ata mga trabaho na yung mga yun, nakapokus na sa reaction video, kaya anytime pwede mag-react. Tsaka nung pakialam mo, kung mag-react sila na mag-react eh. Diba? Napaka-inggitero ng mga Pilipino talaga. Pakialam mo kung mag-react sila na mag-react, at least hindi sila, gusto mo, magubad sila sa camera. Putya naman oh. Hindi mag-react na lang sila, kumikita pa sila. Pakailamero din to, no? Inggitero pa. Mga Pilipino, ibang Pilipino, inggitero eh. Reaksyonan ninyo yung mga charity works ng mga kasamahan nyo dyan sa Kalinga kung ayaw ninyo ma-criticize yung mga pinagagawa nyo dyan. Di ba? Minsan na nga lang ako mag-content, natamaan pa kayo. How much more siguro kung kagaya ako ninyo na, Diyos ko, sa isang araw, ilang beses kayo mag-content na wala kayong ginawa, kundi umupo na lang dyan sa bahay ninyo at mag-reaksyon. Alata mo inggit, no? Alata mo inggit eh na Boss Delpin, no? Inggitero eh. Sabi ni Rhea, yes, sumiga si Beyonce kung deep na punta kay Kalinga Prab at kung hindi nilove team kay Edu. Yun, tama yun. Tama, salamat Ma'am Rhea. Yes, kung hindi pa din siya nilove team kay Edu. Di yan sisikat. Tirahin niya ako ng tirahin. Opinion ko yun. Wala kayong magagawa. Do you like it or not? Tama naman, may punto naman siya, di ba? Opinion niya pa rin niya yun eh, no? Kaya lang opinion mo, sablay. Whether you accept it or not, opinion ko yun. Vice versa, ganun din sa inyo. Sa ayaw at sa gusto ko, reaction nyo yan, opinion nyo yan. So, anong masama? Pag kayo mag-reaction, Pwede, no? Kapitana at saka si Pisot. Pwede, love team natin sila. okay lang. Pag ako, nasasaktan kayo. Sabi ko nga doon sa post ko sa community ko kayo na mag-enjoy kayo sa pagko-content sa akin. Akala nyo naman gagaya ko ng ibang mga reactor dyan na pag na-mention yung pangalan nila, umuusok talaga yung ilong nila. Bahala sa buhay nyo. Basta ako, opinion ko to. Di ba? Ngayon, kung nasasaktan kayo, problema nyo na yun. Sabi ni Bebe Kumal, laos na yung idol nila, di ba? Oh, di ba? Oo, tsaka wala namang problema kasi maraming content sa Kalingap. Kaya marami ka nare-reactionan. Ganun po yun. Hindi dahil panay na reaction. Talagang mag-reaction, marami ka nare-reactionan sa Kalingap. Anong gagawin natin? Kahit nga naman sila nakiki-reaction din sila. Simangaling siya mula noon hanggang ngayon, sarili niya lang ang iniisip for the name of sponsors and viewers. Takot siya mawala ng suporta. Di ba? Saan nagagalit si Marlene Pablo, si Sis Bopel, at si July Ponil? Doon sa pagtatanggol ko kay Beyonce. O di ba mga nanay din kayo? Di ba mga magulang din kayo? Tsaka ikaw, lakas mo pa muna. Ikaw, hamon ko sa iyo. Bakit ay may reaction ng ibang beneficiary? Na, kumbaga, ganito na lang. Gumawa ka ng sarili mo beneficiary, reactionan mo. Total si Beyonce, sikat na sabi mo. Siya na yung dyan. Sikat na si Beyonce. Bakit ayaw nyo mag-react ng ibang beneficiary? Gumawa kayo ng sarili beneficiary, yun ang i-content nyo. Di ba? Ikaw rin naman ganun din naman ang ginagawa mo. Panay reaction din kay Beyonce. Hamon ko, bakit ayaw gumawa ng sariling beneficiary? Okay, react mo yung mga hindi sikat na beneficiary. Diba, no? Why not na yung anak niyo yung ipa-love team nyo dyan? Kasi ang rason lang naman ni Edu is, kaya siya pumapayag nakipag-love team kasi gusto niyang tulungan yung beneficiary. Tama naman si Edu doon. Anong problema mo doon? Anong problema mo? Totoo naman, para tulungan. No, parang pinapalabas niya na, wala naman akong hinahabol na benepisyo dito. Importante makatulong ako sa beneficiary. Hindi ganon. To naman, Natural, may makukuha din si Edu dyan.
Ang sinasabi ni Edo, alam mo, ito, papaunawa ko sa iyo. Ang sinasabi ni Edo rito, primary, kaya niya ginawa yung pagla-love team. Tulad nito kay Bridget, no? Tandem yan, no? Hindi pa siya ano. Pero kasi pares lang naman yun eh. No, love team o tandem yan. Para sa akin kasi, no, ang sinasabi ni Edo, primary gusto niya makatulong dun sa beneficiary. Sino? Kay Bridget. Dahil alam niya, si Edo ay maraming solid supporters. Katulad ni Ma'am Mirna, solid supporter siya ni Edo. Maraming solid supporters si Edo. At kapag siya ni love team sa kay Bridget, of course, si Bridget magkakaroon ng maraming sponsor at magkakaroon din siya ng bagong followers. Ganun yun. Kasi collab tawag doon. Nakikipag-collab. Yun talaga. Pero hindi naman may narinig ba kayo tinatanggi ni Edo na wala din siyang benefits? Of course, may benefits si Edo doon. Normal yun. Kumbaga, automatic na yun. Ba't kailangan pa sabihin ni Edo yun? Eh di nagmukha siyang tanga. Kaya sabihin niya, nandito po ako, makikipag-love team po ako para sabihin sa inyo, tulungan si Bridget sa kanyang pag-aaral. O kaya para magkaroon siya ng sariling bahay. At the same time, para magkapera din po ako. Siyempre, sasabihin ni Edo yun. At understood na ng mga viewers yun na kapag tinulungan ni Edo si Beyonce, si Bridget, at the same time, magkakaroon din siya. Yung ganun naman ang ratio, totoo naman yun eh. Tinatanggi ba ni Edo? Siyempre, magkakaroon din uli siya ng sponsor. May panibagong sponsor na papasok dyan. Kasi new love team, new tandem. Ganun yun. Kasi pinapasama mo si Edo sa viewers mo eh. Ang mga anak ninyo yung ipalab team mo dyan para matulungan yung mga beneficiary ng Kalingap. Ang sabi niya, Boss Melvin, sabi niya laking kawalan daw si TQ sa Kalingap, sabi ng kapitan ng walang barangay. Tapos sabi niya yun daw tutulong daw ang magpasalamat sa tinulungan tangabiyang bobo. Oo, bobo talaga. Dapat si TQ ang magpasalamat sa Kalingap. Nagkaroon siya ng pangalan sa social media, tsaka sponsor. Di ba, no? Ma'am Monera Zarab at Bebe Kumal at kay Lucila Barzial. Hello po. Sugas kayo na masyado kayong bias pag nag-reaction kayo. Bias? Ibig sabihin bias na ito. Ha? Ay kung hindi nyo nilalagay sa kinalalagyan ninyo yung sitwasyon ni Beyonce. Di ba? Hindi kayo nahiya sa mga balat ninyo na napakinabangan nyo din naman si Beyonce, sa totoo lang. Oy, teka. Magdahan-dahan ka ng pang-ano mo, ha? Magdahan-dahan ka, no? Na parang kami nakinabang kay Beyonce. Nakinabang din sa amin si Beyonce, tanga. Tandaan mo, noong ni-react, yan ha, tatoga, ang mga reacto, tandaan mo, yes, pumaldo kami sa content sa EDSI, totoo po yan. Pero let's admit the fact na dahil may mga reactor na nag-support sa EDSI at kay Beyonce, nakilala din naman si Beyonce through us sa aming pag-reaction video. Bakit? Sa paanong paraan? Pag nireact namin si Beyonce noon, puro positive, puro magaganda sinasabi namin kay Beyonce noon. Yung ba? Yes, naka-benefit kami kay Beyonce, pero let's admit, nakatulong din kami kay Beyonce. Sa paanong paraan? Nagpo-promote kami. Yung pagpo-promote namin as a reactor, nakatulong kay Beyonce yun. Huwag mo sabihin sa amin na ang dating si Beyonce ang nakatulong sa amin, kalokohan yun. Hindi yan magbabiral, hindi magkakaroon ng hype yan, kundi dahil sa mga reactor. Kaya nga ang isang love team, masasabi mong sikat at nagbabiral kapag marami nag-react. Pag konti nag-react dyan, hindi ganun hindi ganun mag-hype yan. Yun ang katotohanan. Ang mga reactor po, no, nakakatulong po sa amin ang mga nire-react namin. Pero at the same time, nakakatulong din po kami sa mga nire-reaction namin. Sa anong paraan? Napopromote namin sila, nabibigyan namin ng hype. At the same time, mas pinag-uusapan sila, tanga. Huwag mo palabasin si TQ lagi, parang si TQ na lang ang bida palagi sa mata mo. No? At nakatulong kami dyan kay Beyonce. Tandaan mo yan. Nakanang pateng. Dumating din ayoko lang kasi magbanggit ng ginawa ko eh. Mahirap lang eh. No? Pero basta, no? Huwag mo sabihin na si Beyonce nakatulong sa amin. Nakatulong din kami kay Beyonce. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Oh, sabihin mo, nagyayabang kami. Di ba no? Oh. Sabi ni Delina Boates, sino ba ang naging love team ni Kalingap Edo na hindi natulungan? Bobo ka, kapitana. Si Beyonce ang natulungan ng Kalingap. Totoo, tsaka tinuruan yan, alala PPGM,
Tinuruan niya ni Edu paano magsalita. Pag nagsasalita yan dati, Beyonce lagi nakatakip ang bibig kasi nga sungki-sungki yung ipin. Kami na mga reactor, pinapromote din namin, binibigyan namin ng hype. Di ba? Yung ipin niya sungki-sungki Hindi ko siya nilalaad, guys. Yun naman totoo, di ba? Sungki-sungki yung ipin niya, tas di pa mapagsalita. Minsan, aabangan mo yung sasabihin. Sino nagturo? Si Edu. Si Edo nagbigay ng lakas ng loob dyan. Paano magsalita, paano marap sa camera. Si Kalinga Prab, ganun din. Binigyan niya ng confidence. Ngayon nagkaroon ng confidence. Ano nangyari? Napasobra. Yang pamangkin mo! Manyak! Napasobra naman. Di ba? Napasobra sa confident. Umabot hanggang tulpo. Sablay naman. Nabusog din naman yung bulsa nyo sa mga content niya kay Beyonce. Ginagawa kaya rin yung source of income yung pag-content kay Beyonce. Wala kang pakialam. Anong source of income? Punyeta ka. Bakit si Beyonce lang ba nire-react namin? Sa dami nire-react namin, si Joy Diwata, si Carla. Sasabihin mo source of income, putang ina mo Source of income, nako. Sideline lang tong YouTube namin. Mas malaki pa nga sahod ko dito sa YouTube. Makapasabi kang source of income? Do you know the meaning of source of income? Ibig sabihin, doon ka kumukuha ng income mo, kinikita mo sa YouTube. Tanga, hindi. Ako ano lang to, enjoyment lang to. Kumbaga, sobra na to. Tangina na ito Siyempre, mamumura ko siya. Reactor ako, sasabihin mo sa akin, source of income namin si Beyonce. Tangina. Dami-dami, iba-iba nire-reaction na namin. Sabihin mo si Beyonce, source of income namin. Punyeta ka. Nakipag-love team kasi gusto niyang tulungan yung beneficiary. Yun naman talaga. Gusto niyang tulungan Kaya nga siya na ipag-love team Kasi nga sikat si Edu. Kapag collaboration tawag doon. Sino sikat? Si Edu, si Beyonce. Si Edu sikat nun. Yung Beyonce mo, hindi yan sikat. Hindi nga yan kilala Pambihira ka naman Parang pinapalabas niya na, wala naman akong hinahabol na benepisyo dito. Importante Huwag mong palabasin na ganon. Walang sinasabi si Edu na sinasabi niya na wala siyang benepisyo na matatanggap. Automatic na yon tanga. Tanda mo sa YouTube, once na nakipag-collab kami, makukuha ang benepisyo. Tinanggi ba ni Edu? May sinabi ba si Edu? Wala po akong mapapala dyan sa love team na yan. Siya lang po makikinabang ng lahat. Wala naman siya sinabi. Tulong ako sa beneficiary. Hindi, ang mga anak ninyo yung ipalab team mo dyan para matulungan. Punyeta ka! Tanga-tanga nito. Kaya nga, yun ang inilove team kasi yun ang may chemistry. Anak, tapos pag nilove team yung, kunwari, anak mo, 8 years old. Ipapalove team mo kay Edu, tanga ka ba? Tanga-tanga mo. Pati yung anak, dinadamay mo. Kung anak mo, natin ipalove team kay Edu, baka umangal ka. Paano kung anak ni Bopil, bata pa? Sabi, 12 years old, 16, tapos nilove team. Pag nilove team, reklamo na naman kay mga anti-kalingap kayo. Mga bubong po siya. Yung mga beneficiary ng kalingap. Alit-sugas kayo na masyado kayong bias pag nag-reaction kayo. Hindi kami bias. Na ano ka lang, feeling mo lang bias kami. Ako sinasabi ko nga sa'yo, may inabi mo si Edo na wala siyang matatanggap. Of course, may matatanggap siya sa pagla-love team. Pambira ka naman, huwag kang tanga. Ayun, ako ba'y bias? Di ako bias, Kung hindi nyo nilalagay sa kinalalagyan ninyo yung sitwasyon ni Beyonce. Di ba? Hindi kayo nahiya sa mga balat ninyo na napakinabangan nyo din naman si Beyonce. Sa totoo lang, nabusog din naman. Bakit tinatanggi ba namin yun? Ako hindi ko tinatanggi yan kasi kahit papaano. Pero ang views ng hindi naman ganun kalaki. Yung bulsa nyo sa mga content niya kay Beyonce. Ginagawa kaya rin yung source of income yung pag-content. Nako hindi yan source of income kay Beyonce. Ako minsan nga lang ako nagko-content dito, hindi pa naka-on yung monetization ko. Manibala ako. Hindi daw naka-on yung monetization. Naka ng pating. Totoo ba yan? Nako Nako. Hirap maging hipokrito talaga. Sabi niyang asawa ko, kung di nagpatulpo si TQ, hindi siya talk of the town. Sabi boss ng Neuro Manliques, yan ang totoong tanga. Tanga, buti na lang, baliw lang tayo bro, hindi tayo tulad niya tanga. Maghanap ka ng viral. Hindi ko kailangan maghanap ng viral. Ay, Annalyn, hindi ko kailangan maghanap ng viral.
Viral man yan or hindi, kung gusto ko mag-reaction, choice ko yan. And beside channel ko naman yung ginagamit ko, hindi naman Paano kapag yan nireact niya yung sarili niya? Lalangawin niya yung langaw, magreklamo. Yun naman totoo doon. Naku, di ko kailangan maghanap ng viral. Paano ka maghahanap? Tamad ka nga. Tsaka at the same time, talaga hindi ka mag-react ng hindi viral. Siyempre, mag-react ka ng viral. Para na tayo reactor. Siyempre, we need viral, di ba? Di ba, ano? ang channel mo. Kung kayo naghahabol kayo ng Ilang San Corti, shoutout. viral, hindi ko kailangan ng viral para mag-reaction. Kasi kung viral ang yung Tama, sabi ni Erma De Duyo. Ikaw, ginagawa mo rin source of income ang kalingap, kapitana. Di Guzman, si Bianci nakinabang din sa amin mga... Oy, isa pa yan. Isa pa yan. O, yan ang gusto ko marinig. O, tama si Di Guzman. O, si Bianci nakinabang din sa amin mga solid na EDC. Paano paraan? Nagpupuyat kami sa kamamaraton. Visit ungrateful TQ. At nasira ang inyong mga cellphone, di ba? Alam ko yan. O, paano sasabihin mo na para ang dating kami nakinabang kay Bianci? Paano naman yung mga viewers and mga marathoners? Oh, hindi yan sisikat kung walang mga marathoners. Shoutout sa mga marathoners, ha. Oh, hindi rin sisikat kung walang nagmamarathon dyan. Copy ka, source of income din ni Kapitana ang Kalingap. Kaya hanggang ngayon, siga pa rin siya kakakontent sa Kalingap. Totoo. Oh. hanap ko Sabi pa, Abi, Sir Mars, isang baksak na mura pa. Sige, mamaya, ma'am. Nanggigigil ako. Kanina pa to, eh. sana lahat ng viral, ikaw content ko. Hindi ako naghahanap ng viral kasi hindi ko naman Tama yun, Sir Eds. Online marketing tawag dun sa pag-promote sa YouTube. Totoo po yun. talaga pinagkikitaan yung YouTube. Bonus na lang kung may revenue ako dito. Hindi daw pinagkakitaan. Yan ang pagiging... Ayun ang mahirap sa mga anti-kalingap. Yan ang mahirap sa mga anti-kalingap. Inuuto nyo mga viewers ninyo. Sabihin mo hindi source of income. Tingnan natin yung mo. Kung talagang hindi ka monetization, isilipin kita. Sabihin mo hindi mo source of income. Kumikita ka rin naman sa YouTube Mambira ka. Ni Heights? Ba? Ano bang channel nito? Ayan, teka lang po kumikita ka rin naman sa YouTube Mambira ka. Yung makita. Ba't di ko makita nito? Mahirap mag-search sa YouTube Teka lang po Mambira to Ayaw mahirap ma-search yung niya. Ba't di ko ma-search yung YouTube nito? Kapitana. Teka lang, failed daw, failed. Naku, patad si Social Blade, ayaw sa'yo. Ayun, nakita na natin. Tingnan natin magkano kinikita na ito. Kumikita ka naman pala, Ayan, Sabihin mo, hindi mo pinagkakita. Kumikita ka nga. Anong araw tong nag-upload ka? 21 hours ago. 21 hours ago. Ayan, kumikita ka everyday, paano sabihin mo, hindi nakamonetize yung mga video mo? Nakamonetize, Thursday, Friday, Saturday, araw-araw, alos, ikaw rin araw-araw, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, araw-araw ka rin naman pala Ang bira to, napaka-impokrito to ng mga to, hindi daw kumikita. Napaka-impokrito ng mga to. May trabaho ako dito, kaya nga minsan lang ako mag-reaction kasi priority ko yung trabaho ko Maniwala. Sabihin mo, wala kang oras. Hindi ka tulad nila Bopil, tsaka nila July Ponil. Wala sila mga work. Natural, talaga mag-react na lang talaga yan. Ako, kung wala trabaho, mag-puro reaction video gagawin ko. Buong isang araw, naka-live ako. Hindi lang ako, may trabaho kasi ako. Ngayon, kung nasaktan kayo sa reaction ko, problema nyo na yun. Hindi kami nasaktan, natatawa kami sa'yo, tanga. Hindi kami nasaktan, natatawa kami sa'yo. Tanga-tanga mo kasi. Di ba, Mang Benzuela, yan ang kapitanan tanga, sa kanya na naman patama yung mga pinagsabi niya. Source of income, siya ng source of income niya ang Kalingap. Di ba, nabalikan ka. Kasi hindi ako nasaktan sa reaction nyo. Dinadaan mo lang sa tao para kasi ka peso. Hindi daw nasaktan pero nasasaktan, masakit pero natatawa. Para kasi ka peso. Kunwari matapang, kunwari hindi nasasaktan, hindi nahihirapan. Pero panay live. Diba? Sabi ko kasi inyo, mag-focus kasi kayo sa charity works nyo.
Kasi kung Wala nga, pag charity works, walang masyado manonood. Sino manonood ng charity, alam na ng tao, iiyak, magbibigay ng blessing, o tapos isa-shoutout yung sponsor, o tapos na, anong gagawin natin? focus kayo sa charity works nyo, matutuwa pa ako. Bakit? Dati naman ganyan naman yung ginagawa natin. Diba? Binibigyan natin ng magandang reaction yung charity kasi nakita natin. Anong gagawin natin? May love team na nga, may mga issue pa. Yun ang gusto ng tao, panoorin, ang gagawin natin. Nakakatulong naman talaga. Diba? Kung yan yung gawin nyo dyan, mag-focus kayo sa pag-reaction sa charity works nyo, i-promote nyo yung mga charity works nyo dyan, di sana wala tayong problema. Tsaka isipin mo, charity vlogger ipopromote mo. Yung charity vlogger, ang laki ng subscribers. Kasi yung ano ng reactor, napakaliit. Marami na way para ma-promote yan. No? I-share mo lang, promotion na yun. Pero para i-react kay charity, wala masyado nanonood. Ako, nagpapakatotoo lang po ako, ha. Sabi mo, Sir Mars, mag-focus din siya sa katangahan niya. Sabi ni Ma'am Lisa. Hello, Carlia Rodriguez. Sa katangahan talaga yan. Ni Kapitanang Tanga. Baka bobo man na kay Biancy, Bataler at Kapisot, mga baliw. Galit na galit kay Kapitana. Kayo, galit na galit kay Kapitana. Bias naman talaga yan. Hindi nga nila ma-reaction na sinabi ni Bal na Polpol si Atty. Garrett at nung sinabi ni Bal. May sinabi ba si Kuya Bal? Wala naman sinabi si Kuya Bal doon. May sinabi ba si Kuya Bal na Polpol? Hindi ko alam, ha. May sinabi ba? Tsaka kung tingnan natin, ha. Mahirap kasi mag-comment sa ganito. Minsan may dagdag bawas, eh. Na huwag magsumbong si Carla pag minanyak ni Jomar, ay dare mo sila. Kaya nga, di ba? Ako, lahat siniseryoso nyo. Hindi ko alam kung sinabi ni Kuya Bal yun. Baka biro-biro, siniseryoso nyo minsan. I don't know, ha. Ang hirap maniwala sa mga comment na ito, mga to, eh. Pag kayo kaya, yung anak ninyo, minanyak. Tsaka huwag mo idama yung anak mo, yung anak nila. Huwag kang mamersonal. Ano sabihin nyo na? Huwag kang magsumbong na na minanyak anak. Mga bias to mga litsugas na to. Bakit hindi nyo matanggap yung Kaya lang guys, pasasya na po. React ko lang po muna to guys bago tayo pumunta sa Edbri. Kasi gusto ko to marinig, mabigyan ng reaction video, eh. Kung magatawag dito, debunking, no? Baka kasi ba't namin nire-react yung mga ganito, mga anti-kalingap. Ang tawag doon, dinidebunk lang namin. Kinokontra namin. Kasi pag hindi natin to kinontra, maraming maniniwala. Ang sasabihin ng mga ibang mga viewers nila. O, kita mo, hindi ka nire-reactionan. O, kasi totoo sinasabi mo. Pag kami tumahimik, maniniwala yung marami. So, ang tawag namin dito, dinidebunk lang namin. So, kaya namin nire-react to. Guys, pasasya na po. Relax lang po muna kayo. Tapusin ko lang po ito. katotohanan, hindi nyo matanggap yung katotohanan na out of 100% ay 60-40 ang naging kitaan dyan. 60 yung napunta sa Kalinga, 40 yung napunta sa beneficiary. At Pucha naman to. Alam mo ba sinasabi mo? 60-40, may reklamo ka pa? May reklamo ka sa 60 po. Sabihin na natin, 60-40 yung hatian. Nagreklamo ka pa doon? Nagreklamo ka? hindi libre yung 40 na yon, pinagtrabahuan nila yon, pinaghirapan nila yon. Hindi Hoy, punyeta ka. Tignan mo tignan mo yung 60-40, walang masama doon, malaki yon. Si Rob, gumastos ng camera, gumastos ng pagkain, gumastos ng gasolina. Maraming tapos babayaran niya pa yung cameraman. Sabi natin, 60 mapupunta sa Kalingap, kay Kalingap Rob. May cameraman, may editor. Meron pang nagda-drive para sa kanila. Hindi man pwede mag-drive, pinag-drive ba sa ATQ? Hindi ka pinag-drive yun eh. Panigurado, nilibre ni Rob sa pagkain yon. Sabi na natin, cameraman natural, 60, kulang pa nga yun. Dapat nga 70-30 eh. 70 kay Rob, 30 kay Beyonce. Mali ba yun? At the same time, di ba, maraming pinapasahod si Rob. Kung 70%, sabi natin, hindi, sige, 70-30. Talo ba si Beyonce doon? Walang kapuhu-puhunan si Beyonce. Magsasalita lang siya ng ilang oras doon. Tapos ang marami kung mapapanood mo yung reaction video natin sa mga EDC, mas maraming sinasabi si Edu kaysa kay Beyonce. Neto lang ng mga last na episode, mas marami niya siya sinasabi. Tsaka at the same time, walang mali doon. Tsaka wala kang pakialam doon kung 60-40. Malaki yung 60-40 Malaki yun. Sa iba nga, 50-50. Iba nga 70-30. May kilala nga ako, model siya eh.
extra siya sa ABS-CBN, magkano lang binibigay sa kanya eh. Hindi mo ba alam, napakalaki, at the same time, nagkaroon ka pa ng sariling sponsor? Nagkaroon ka pa ng mga nagbibigay sa'yo. Laki-laki, sobra-sobra yon. Ang bihira. Ang bihira. Diba? Iba nga talagang maliit pa. Iba nga, guys, maniwala kayo. No? May mga ano dyan, 20% lang ibinibigay. Kasi, nako po. Relax lang po, teka lang po. Teka lang ha. Kinontra ko po yung sinasabi niya eh. 60-40. Pakialam mo. Tsaka dapat noon pa sila nagreklamo, di ba? No? Buti nga libre lang kay Eds. Puro ko... si Kalingap, si Edu, si Papa Eds, hindi niya hinihingi yung sahod niya. No. So, nangyari, si Bian sila may sahod, si Edu wala. Sinabi naman ni Edu yun eh. Kasi si Edu, syempre may mga sponsor na nagbibigay sa kanya. So, sapat na yun. Di ba? Sinabi naman ni Edu yun, hindi siya tumatanggap ng sahod kay Kalingap Rab. At kinonfirm din ni Kalingap Rab yun na hindi nanghihingi ng sahod si Papa Eds. So, ang swerte dito, si Beyonce. Ano yun? Si Beyonce lang ang 40%? San si Edu doon? Di ba dapat nga 20% kay Edu, 20% kay Beyonce, and then 60% sa Kalingap. Kasi may mga camera pa, editor pa. Tanga-tanga nito, no? Di marunong mag-isip. Ano sabihin nyo, nak? Huwag kang magsumbong, nak. Namin nanyak, nak. Hindi po, ma'am. Nagpapaliwanag ako sa mga viewers. Baka kasi mamaya yung mga viewers niya nakikinig sa atin. Para maintindihan nila, guys. No? Para maintindihan. Salamat, Boss Roderick Draper. Para maintindihan nila, si Edu, hindi tumatanggap ng sahod. Ang tumatanggap ng sahod, si Beyonce. So, di ba rin mo, 60-40. 60 sa Kalingap. Asa si Edu doon? O, ibig sabihin, malaki ang sahod ni Tiki pa. O, lumalabas. Pero kasi pinapamukha niya, malaki ang kinikita ng Kalingap. Eh, natural. Sila yung pinaka-may-ari ng channel eh. Mga bias to mga litsugas na to. Bakit Hindi bias yun. Ikaw ang bias. Hindi ka nag-iisip. 60-40. 40% kay Beyonce. Kung may sabi, malaki yun ha. 60. Hati-hati sila, Rab. Bobo na mag-isip to. Tsaka natural yan. Mas malaki talaga kay Rab. Kahit anong gawin mo. Tsaka at the same time, kung tingin mong maliit pala binibigay niya kay TQ, dapat si TQ umayaw na noon. 'Di ba? Mali pala eh. Tsaka nasa pag-uusap nila 'yon. Kahit naman sa trabaho, kung ano yung gusto mong, kung ano yung kung magkano yung napagkasunduan nyo, yun ang ibibigay niya. Yun ang napagkasunduan nyo eh. So kahit sa mo dani, kahit nga magpagkasok eh. Kung pumapayag naman sila, tinatanggap naman nila yung gano'n. Walang problema yun. Tanga-tanga to. hindi nyo matanggap yung katotohanan? Hindi nyo matanggap yung katotohanan na out of 100% ay 60-40 ang naging kitaan dyan. 60 yung napunta sa Kalinga, 40 yung napunta sa Wala kang pakialam, tanga. beneficiary. At hindi libre yung 40 na yun. Pinagtrabahuan nila yun, pinaghirapan nila yun. Bakit? Si TQ lang ba nagtrabaho doon? Bakit si Raban hindi nagtrabaho doon? Yung cameraman, di ba nagtrabaho doon? Tanga ka pala eh. Nanggigigil ako sa'yo, napakatanga mo. Bakit? Si Beyonce lang ba panay nagtrabaho doon? Hindi nga halos magsalita yun doon eh. Halos na nagtatrabaho doon yung cameraman, sunod na sunod yung cameraman. Yung mga K-boys, nagpapatawa doon, nagpapasaya. Yung nagtrabaho naman halos lahat sila, pero ikaw puro ka Beyonce. Napakasip-sip mo kay Beyonce. Tanga-tanga ka mag-isip. Pwede nyo dyan, mag-focus kayo sa pag-reaction sa charity works nyo, i-promote nyo yung mga charity works nyo dyan, eh di sana wala tayong problema. Nako, pakialam mo. Wala kang pakialam. Bias naman talaga yan, hindi nga nila ma-reaction na sinabi ni Bal na polpol si Atty. Garrett at nung sinabi ni Bal na huwag magsumbong si Carla pag minanyak ni Jomar, ay dare mo sila. Kaya nga, di ba? Pag kayo kaya, yung anak ninyo. Saka alam mo yung kay Atty. Garrett, alam mo may mali si Atty. Garrett doon. Alam mo bakit? Biri mo, mas mataas pa yung tulpo kaysa sa barangay. Di ba? Tsaka kung sabi ko na ito sabi ni Kuya Bal, huwag kayo makinig kay Atty. Garrett. Mas makinig kayo sa barangay. Maliban si Kuya Bal doon. Eh, attorney lang yun eh. Mas mataas pa rin ng barangay eh. Tandaan mo, mas mataas ang ng barangay. Mas kinikilala ng barangay kaysa sa tulpo. Yung tulpo parang charity works lang yun. Tumutulong lang sila sa mga taong inaapi. Ngayon, pero hindi sila justice system ng Pilipinas. No? O, di ba? Kung sabi, di ba, for the sake of argument, sinabi ni Kuya Bal, maliban si Kuya Bal doon. Karapatan niya yun kahit magkaso sila eh. Oh, kung sabi mo pulpol, yun ang pananaw mo eh. Makakasuhan ka ba? Hindi. Oh, ang bira porket attorney bawal sabihin pulpol.
Bira ka naman. Pero hindi ko alam kung sinabi ni Kuya Bal yun. Pero for the sake of argument, kasi sabi mo attorney Pulpul, walang ano doon. Ano mo yun eh. Expression mo yun eh. Karapatan mo magpahayag ng gusto mo sabihin eh. Minanyak. Ano sabihin nyo na? Huwag kang magsumbong na na minanyak, anak. Bobo, puto. Mga bias to mga litsugas na to. Bakit hindi nyo matanggap yung... Ba't ka magsusumbong eh? Hindi naman justice system yung tanga. Magsumbong ka sa pulis. Sa pulis o kaya sa yung mga authorized na mga government agency natin. Tama naman, ba't ka sa tulpo magsusumbong? Ang tulpo tanga, ang tulpo ay isang programa lang yan. Hindi siya justice system, yan tandaan mo. Hindi mo ba alam na ang tulpo ay hindi justice system ng Pilipinas? Magsusumbong ka sa pulis. Tama naman yun o kung yun ang sinabi. Kaya yung anak ninyo, minanyak. Ano sabihin nyo na? Huwag kang magsumbong na na minanyak, anak. Talaga naman huwag kang magsumbong sa tulpo. Tulpo yan hindi naman justice system ng Pilipinas yan Bakit? Dati naman ganyan naman yung ginagawa natin. Diba? Binibigyan natin ng magandang reaksyon yung charity kasi nakita natin nakakatulong naman talaga. Diba? Kung yan yung gawin nyo dyan, mag-focus kayo sa pag-reaction sa charity works nyo, i-promote nyo yung mga charity works nyo dyan, di sana wala tayong problema. Bias naman talaga yan. Hindi nga nila ma-reaction na sinabi ni Bal na Pulpul si Atty. Garrett at nung sinabi ni Bal na huwag magsumbong si Carla pag minanyak ni Jomar, ay dare mo sila. Kaya nga, di ba? Talaga naman alam mo, biro lang yon. Kung nasabi ni Kuya Bal, pakapiling ko, biro lang ni Kuya Bal. At the same time, kahit naman ako, sabihin ko, huwag kayo magsumbong sa tulpo. Magsumbong kayo sa barangay o kaya sa pulis. May mali doon. Walang mali doon, tanga. Hindi kinikilalang justice system ang tulpo. Programa lang ni tulpo yan. Tandaan mo, huwag kang tanga. Pag kayo kaya, yung anak ninyo, minanyak. Kunwari anak mo, minanyak, saan ka magsusumbong? Sa barangay o kaya sa pulis. Hindi sa tulpo, tanga. Tanga-tanga mo. Ano sabihin nyo na? Huwag kang magsumbong na na minanyak, anak. Mga bias to mga litsugas. Mas ikaw ang bias, hindi mo inuunawa yung sinasabi. Kung totoong sinabi yon, totoo naman huwag ka magsumbong sa tulpo, sa pulis ka magsumbong. Tanga-tanga. Sugas na to. Bakit hindi nyo matanggap yung katotohanan? Hindi nyo matanggap yung katotohanan na out of 100% ay 60-40 ang naging kitaan dyan. 60 yung napunta sa Kalinga, 40 yung napunta sa beneficiary. At hindi libre yung 40 na yon, pinagtrabahuan nila yon, pinaghirapan nila yon. Hindi nga, sabi ko nga, hindi si Beyonce, hindi kagaya ng ibang beneficiary nyo dyan, na pinupunta-puntahan nyo lang sa bahay at hatiran ng tulong. Punta-puntahan nyo lang sa bahay at hatiran ng tulong. Si Beyonce, kayo nagtatrabaho dyan. Hindi nyo matanggap yung katotohanan. At doon sa 16 na yon, pati kayong mga reaktor na kinabang kayo, mga litso. Tang-ina mo. Napakatang-ina mo. 60% nakinabang kami. Wala nga binibigay sa amin, Sir Ab Kung kumikita kami through the video, depende pa yun kung may manonood, kung malakas kang reactor sa Kalingap. Pag mahina ka, biri mo ginagalaw yung mga reactor, lahat ba nang nag-react sa EDSI malakas? Hindi naman, may mga nag-react na sa EDSI, hindi ganun kalakas ang video Napakasinungaling mo. Pati reactor ng Kalingap, binabanata mo. Alam mo, laki ng inggit mo. Yung channel mo kasi maliit ka lang Hindi ka siya minamaliit Pero mo pati kami, nakinabang kami sa 60. Ang ina mo, nakinabang din sa amin si Beyonce. Nakinabang din sa amin niya, kanakan ng pating Huwag na magpamumukha sa amin na si Beyonce, nakinabang kami kay Beyonce. Nakinabang din sa amin si Beyonce, tanga. Nakinabang sa amin yan, napakabobo mo. Ang ina mo, pag sabihin mo pa sa amin, nakinabang kami sa 60%, hindi mo mapapatunayan, tanga. Wala kami sahod dito. Kung sumasahod kami, si YouTube nagpapasahod sa amin, hindi ang Kalingap. Ginagamit namin ang video ng Kalingap at nagpapasahod sa amin dito, si YouTube. Tanga-tanga nito Yung katotohanan, hindi nyo matanggap yung katotohanan na out of 100% ay 60-40 ang naging kitaan dyan. Malaki yun, tanga. 60-40, napakalaki na nun. Di ka ba nag-iisip?
60% malaki yun. Ilan magsisa 60? Ilan yung maghahati? Tanga-tanga nito. Tanga, ang laki kaya ng 40%. 40% sa'yo, ang laki. Wala kang ginastos. Sabi mo, lugi pa. Coming from yun. Di mo man nakigets? 60-40, wala kang ginawa. Pangiti-ngiti ka lang doon. Pira. 60 yung napunta sa Kalinga, 40 yung napunta sa beneficiary. At hindi libre yung 40 na yon, pinagtrabahuan nila yon, pinaghirapan nila yon. Hindi nga, sabi ko nga, hindi si Beyonce, hindi kagaya ng ibang beneficiary nyo dyan, na pinupunta-puntahan nyo lang sa bahay at hatiran ng tulong. Punta-puntahan nyo lang sa bahay at hatiran ng tulong. Si Beyonce, kayo nagtatrabaho dyan. Ano nagtatrabaho po siya? Para-paras lang din naman silang umaharap sa camera eh. Nagkataon lang na mas nag-viral tong si Beyonce dahil marami nag-reaction video. Marami nagpo-promote na pag-uusapan. Hindi nyo matanggap yung katotohanan. At doon sa 16 na yon, pati kayong mga reaktor na kinabang kayo, mga litsugas kayo. Hupal na mukha nito. Pasalamat kayo, may isang Beyonce na naging beneficiary ng Kalingap na nag-viral. At least, paldo kayong lahat. Huwag nyo sabihin na lahat ng hinahawakan ni Kalinga Prab ay nag-viral. Marami nahawakan si Kalinga Prab dyan na andoon, tinutubuan ng mga kabuti at mga lumot-lumot sa gidli-gidli kasi hindi naman Ito yung napaka mag-reaction, napaka OA and sobrang napaka OA niya magbigay ng reaction video. Nilulumot daw. Baka hindi mo mapatunayang nilulumot yung mga yun. Mambira ka. sumikat. Grabe, no? Pasalamat kayo, may isang Beyonce na malakas ang karisma. Anong malakas ang karisma, punyeta? Malakas ang karisma. Kung hindi talaga ni Love Team yan, hindi yan magiging sikat. Kapitana. Malakas ang karisma. Pambira ka, hindi yan magiging sikat kung wala si Edu, tanga. At hindi yan iba-vlog sa video ni Kalinga Prab. Hindi yan, wala yang karisma nung una. Kung malakas ang karisma niyan, hindi na ipapasa ni Dr. Love yan kay Kalinga Prab. Kung malakas pa lang karisma, kung sana, unang vlog pa lang ni tawag nito, ni Dr. Love, sumikat, nag-viral. Hindi nga nag-viral yan, tanga. Malakas ang karisma. Dito nag-iisip eh. Sumikat lang yan, nagkaroon yan ng karisma nung lumipat na dinala yan kay Kalinga Prab at ni Love Team kay Edu. Tanga. Kanyang na may karisma. Asang banda? Pangiti-ngiti lang. Anong karisma ni Beyonce doon? Pakantahin mo, ang bambira to. Hindi siya ganun ka karisma. Ngayon, kung may malakas ang karisma niyan, sinasabi mo, dapat naka 1 million views na yan sa channel niya. O ilan na yung subscriber niyan? Ganun pa rin ata, hindi na tumataas eh. Kung may karisma yan, katulad yan ng ibang mga vlogger, na paggawa pa na ng channel, nasa 1 million na agad ang followers. Ano sinasabi mo karisma? Wala pang 100,000 na subscriber. May karisma, okay ka lang? May karisma, okay ka lang? Tumingin ka, tignan mo yung channel. Punta natin. Baka sabihin, niloloko yung mga followers eh. Puntahan natin. Sige, puntahan natin si Beyonce. Tingnan natin. May karisma daw eh. Pinagmamalaki niya eh. Parang utang na loob ng Kalingap kasi may karisma si Beyonce. Paano may karisma? Ilang subscriber? 20,000? Hindi ko siya minamalit sa mga nagmamahal kay Beyonce. Hindi ko siya real talk lang. Ito real talk. Ilan ang subscriber? 20,000. Ilang buwan na yan? Kailan? Yan 20,000 ang subscriber. Ilang views niya? 1.6 lang. Yan ang may karisma. Kung may karisma yan, dapat malakas na yan. Tanga-tanga nito. Pambihira. Yan channel niya, di ba? Pambihira, napaka-ubod ng mag-a-analyze ka lang, bobo pa. At ng masa. Pumaldo kayong lahat. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan, inggit ka lang. Inggit ka lang. Yan ang masasabi ko sa'yo, inggit ka lang. Totoo lang, ang laki ng sa may nag-comment nun. Sino yun? May magandang comment niya. Nawala yun. Nawala eh. Nasaan na yun? Tagal nawala eh. Nawala eh. Tanga, kapitana, bobo, trabaho, teka lang. Saan ba yun?
Ayun. Sabi ni Roslyn, Ma'am Roslyn, tanga. Buti nga may 40% siya kaysa tumunga nga sabay nila, di ba? Totoo. Saan mo hanapin 40%? No? At huwag niyong sumbatan yung naitulong ninyo kasi hindi purely tulong yon. Tanga! Hindi kami nanunumbat, kapitanga. Hindi kami kapitanga tuloy. Kapitanga ka tuloy. Tandaan mo, hindi panunumbat yon. Ang panunumbat, no? Kasi yung sinasabi yun, nanunumbat. Totoo naman talaga nakatulong kalingap sa kanya. Panunumbat ba yon? Tanga-tanga nito. Sinasabi nyo ng panunumbat para masama tignan. Hindi panunumbat. Totoo naman nakatulong ang kalingap sa kanya. Bira, ayun ba yun ba hindi katotohanan? Hindi panunumbat yon. Sinasabi lang yung totoo na nakatulong si Kuya Bal sa kanila. Para ma-realize ng mga viewers at ng mga katulad mong tanga. Kaya sinasabi yun. Marami na hawakan si Kalinga Prab dyan na andoon, no? Tinutubuan ng mga kabuti at mga lumot-lumot sa gidli-gidli kasi hindi naman sumikat. Tinawanan mo po, hindi daw sumikat. Pagtulong nga pambihira ka. Dapat lahat ng iba-vlog ni Kalinga Prab sumikat. Tanga pala to. Siyempre, hindi lahat sisikat talaga. Ang ABS-CBN nga, sa dami ng talent ng artista, lahat ba sumikat? Ang GMA, marami silang hinawakan talent, lahat ba sikat? Bobo ka pala Tandaan mo, hindi lahat pwedeng sikat, hindi lahat pwedeng bida. Meron kasi may mga muka talagang sumisikat, merong hindi naman talaga. Depende kasi sa tao yan. Hindi naman porket binalag ni Rob, kailangan sikat. Hindi totoo yun. Kalokohan yun, hindi lahat talaga sisikat, tanga. ABS-CBN ba, lahat ng artist sila sikat? Hindi, Pasalamat kayo may isang Beyonce na malakas ang karisma at kinagat Punyeta! ng masa. Anong kinagat ng masa? Punyeta. Pumaldo kayong lahat. Yan ang Inggit ka lang. Inggit ka lang. katotohanan. No? At huwag niyong sumbatan yung naitulong ninyo kasi hindi purely tulong yon. Hindi purely na tulong yon kasi pinaghirapan ng bata yon, pinagtrabaho niyo yung bata. Imagine, underage pa Pinagtrabaho? yun bawal pa yun sa labor law. Labor law ka pa dyan, papigsasabi mo. Labor law. Labor code, tanga. Labor code. Tandaan mo, ano ba pinagawa kay Beyonce? Pinagukay ng semento? Pinababa sa sa imbornal? Pinagukay ba ng ginto? Grabe, may mga kabataan dyan kumikita. Kilala nga ako, anak niya kambal, kumita agad Paano? Naisama sa commercial. Baby pa lang, nasa commercial na, kumita ng milyon. Masama ba na kumita ang isang minor de edad? Ako lang ako nakikita as long as hindi ito mapapahamak. At ito ay may consent ng magulang. Pagkakalang ko wala ng public. Tsaka vlog yun no? Mga vlog, wala naman. Ako wala akong issue. Sa dami na Facebook ngayon. Ultimo yung anak, binablog ngayon. Anong problema nito, no? Buti nga, binalag, kumita siya. Kaysa nga naman nakabukaka siya doon. Maghapon, walang pera. Di doon na, i-vlog mo na lang. May pera pa. Tanga-tanga nito. Labor law, ka pa. Labor law. Ang bira to. Bawal pa yun sa labor law na pagtrabuhin mo yung bata mo underage. Ano ba trabaho ginagawa? Harap lang sa camera? Masama na yon? Bira. Ang dami mga kabataan dyan kumikita through vlogging. Di ba? Si Ryan nga lang, di ba? Yung sikat na vlogger. Ilang taon na yun? Nagbablog. Sumikat yun. Bobo talaga to. Underage pa lang si Beyonce, nagtatrabaho na dyan sa inyo, tapos napakinabangan yung lahat. Masakit ba sa type balon-balunan yung katotohanan? Si Beyonce ang nakinabang sa kalingap. Binabaliktad yung kasi. Si Beyonce si Beyonce ang nangangailangan. Hindi si Kalinga Prab ang nangangailangan. Huwag mong baliktarin. Nire-reverse psychology yung mga bobong followers nyo Si Beyonce ang natulungan ng Kalinga. Kung binabaliktad tanga, ito real talk to. Si Beyonce ang nangangailangan. Hindi sila Rab, hindi ang Kalingap. Hindi nyo matanggap? Hindi nyo matanggap? Hindi namin matanggap. Hindi namin matanggap ang pagiging tanga mo. Yun ang hindi namin matanggap. Yung pagiging tanga mo. Huwag mong baliktarin. Si Beyonce ang nangangailangan sa Kalingap. Hindi ang Kalingap ang mangailangan. Pambihira ka naman.
Ano yan? Si Beyonce lang ba ang... Kay Beyonce lang ba sila kumikita? Kawawa naman si Carla. Kawawa naman si Joy Diwata. Sila Krista Villanueva. Oh. Paano si Beyonce lang talaga? Nakakaya naman kay Beyonce. Ang lakas ng karisma. Sugas kayo. Ha? Eh di kami, Litsugas, ikaw tanga ka. Oh. Oh. Litsugas kami, ikaw tanga. Oh. Opinion ko yan, reaction ko, hindi paninira yun kasi yan ang realidad. Anong paninira? Anong reaction? Paninira yun, tanga. Sabi mo ba naman na 60-40 ang kinikita tapos, di ba? Di paninira yun. Di ba? Paninira. Bari mo pati sahod, pinapakailaman mo. Eh, di paninira. Oh, sabi mo reaction ka, opinion, ako mabira ka. Pati sahod, pinapakailaman mo. May hawak mo ba yung ano nila, kasunduan nila? Mabira to. Ano nangyayari dyan sa loob ng Kalingap? As a reactor, as a kritiko, as a critics, di ba, opinion ko yon, hindi yun paninira kasi hindi ko naman ginawa, gawang kwento yon. Hindi, gawang-gawang kwento yon. Saan mo nakuha yung 60-40? Sige nga, sino nagsabi sa'yo na 60-40 yung hatian ng sahod? Saan mo nakuha yon? Hindi ba? Malinaw naman. Saan mo nakuha yung basihan na 60-40? Saan mo nakuha yon? Ngayon, pag wala kang basihan, paninira yun, tanga. Dapat hawak mo yung may ebidensya ka. Kasi sahod yung yung pagiging sikat, wala akong problema doon. Kasi wala naman tayong data na hawak. Pero yung sahod na sinasabi mo 60-40 yung hatian, nasaan yung katibayan mo? O pag hinanap ka ng katibayan, sa mo na sinabi ba sa'yo ni Rob, may nagpaliwanag ba sa'yo yung magkano yung kinikita nila? Baka yun ang paninira kasi pinapakailan mo yung sahod. Hindi mo na yung sakop eh. As a reactor, dapat magsasabi ka ng baka kung sakali, dapat gano'n, hindi ka sure. Huwag mo sasabihin na 60-40 yung hatian, tapos pinapalabas mo kawawa si Beyonce. Paninira yun, ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi libre, hindi totally charity, hindi totally libre ang yung tulong nyo kay Beyonce kasi pinagtrabaho na yung bata, Tanga-tanga naman nito. Tanga-tangang po. Vlog nga eh. Anong gagawin niya? Nakatayo siya doon. Beyonce, tayo ka lang dyan. Magbablog tayo, okay? Wala kang gagawin. Tayo ka lang dyan. Mukha kang tanga dyan, ha? Tayo ka lang. Siyempre, natural, magbablog yan. Paano kikita kung hindi magsasalita, hindi magpapakilig? Pambira naman, tanga-tanga. Tanga mo, pambira ka. Paano kikita sa YouTube yung kung walang gagawin? Nakatayo lang. Tangina nito, napakabubong puta. Or as a kritiko, as a critics, di ba, opinion ko yon, hindi yun paninira kasi hindi ko naman ginawa, gawang kwento yon. Hindi libre, hindi totally charity, hindi totally libre ang yung tulong nyo kay Beyonce kasi pinagtrabaho na yung bata, Buti sana kung yung Tres Marias. Pambira to talaga. Dinamay mo yung Tres Marias. Pwede natin sabihin, talagang tinulungan nyo talaga yung Tres. Tanga-tanga mo. May malaking bahay up and down, hindi ba tulong yun? Napakapunye. Napakasinungaling mo, ubod ka na sinungaling, hindi na tulungan. Up and down na bahay, hindi tulong. Ha? Mas malaki pang ang bahay ni Beyonce kaysa sa Tres Marias. Bobo ka ba? Bobo ka? Marias, kasi wala naman talagang ginawa sa Kalingap, kundi i-vlog nyo lang na pumaldo din kayo, tapos natural vlogger sila. Anong gusto mo? Hindi pampatawa. Patawarin talaga ang bobo. Datiran nyo ng tulong doon, binabahayan ninyo. Teka lang po guys. May oras ako dito. May oras po ako sa Edbury. Teka lang po. Si Beyonce, Teka lang po. Ididibang ko lang to para malaman ng mga viewers niya kung gaano katanga to. Trabahuhan niya yan, 2 taon na paldo-paldo kayong lahat dyan dahil sa kakatrabaho ni Beyonce. Tapos ang lakas na ng apog ninyong manumbat ngayon. Anong manumbat? Basta tama na nga to, tarantado to. Alas 11 na, mag-ano na ako, Edbury na ako. Bobo!
nauna sa vlog niya'y damang-dama ang pusot na lasakit di nawawala. Marzano